Magandang araw, grade 7. Magandang araw rin po, Miss Cruz. Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Rosemary, maaari mo bang simulan ng panalangin? Maraming salamat, Rosemary. Bago kayo magsiupo ay pakipulot muna ang inyong mga kalat at pakiayos na rin ng inyong mga upuan. Maaari na kayong umupo. Maraming salamat. Raymond, may lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Wala po, ma'am. Kung ngayon, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat walang lumiban sa ating klase ngayong araw. Bago tayo tuluyang gumako sa ating bagong aralin, ay may mga alituntunin muna akong sasabihin sa inyo. Una ay makinig ng mabuti kapag nagsasalita ako dito sa harapan. Pangalawa ay magtaas kayo ng inyong mga kamay kung may katanungan kayo o nais sabihin. Pangatlo ay paki-turn off ang inyong mga cellphone at itago sa loob ng inyong bag upang hindi makaabala sa ating klase. Maliwanag ba, class? Opo, ma'am. Ngayon naman ay bago tayo dumako sa ating bagong aralin ay magbabalik aral muna tayo. Ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Irish? Ma'am, ito po ay tungkol sa mga anyong lupa. Mahusay. Palakpakan ninyo si Irish. Ano naman ang kahulugan ng bundok? Bea. Ma'am, ang isa po ang kilala ng lupa ay ang bundok. Maraming bundok sa iba't ibang dako ng mundo. Ito ay makikilala dahil sa mataas na pagtaas ng lupa. Mahusay. Ano naman ang ikan? Ma'am, ang bulkan ay isang uri rin ng bundok, subalit malaki ang pinagkaiba nila dahil ng bulkan ay maaaring maglabas ng lava o mga tunaw na bato. May mga bulkan na aktibo at meron din namang hindi aktibo. Mahusay. Ano naman ang kapatagan? Mila? Ma'am, ang kapatagan ay marami sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Luzon. Ito ang uri ng lupa na walang pagtaas at pagbaba. Patag ang lutay na ito at malawak. Mainam itong tamnan ng iba't ibang pananim tulad ng gulay dahil madali itong hinangin. Mahusay. Tunay ngang nakinig kayo sa ating talakayan kahapon. Gusto nyo bang maglaro? Opo, ma'am. Kung gayon, mayroon akong hiniindang aktibidad. Nahahanapin nyo ang mga sagot dito. Natatawagin, hanapin mo ako, baby. Mag-aaral lang ang pupunta sa harapan at hahanapin ang sagot dito. Sino gustong mauna? Mary Rose. Palakpakan niyo si Mary Rose. Ang pangalawa naman ay paliparan. Sinong gustong maghanap? Rosemary. Palakpakan niyo si Rosemary sapagkat nahanap niya ang paliparan. Pangatlo ay agrikultura. Sinong gustong sumagot? Mila. May idea na ba kayo kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Opo, ma'am. Mary Joy. Ang taas ng kabuhayan ng ilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Mahusay! Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang antas ng kabuhayan ng ilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Ay tatalakayin ni Teacher Angel. Kung gano'n, ang ating pag-aaralan ngayong araw ay patungkol sa malibang basahin, ang taas ng kabuhayan ng ilang bansa sa Timog at Kanlurang Asya. May idea ba kayo kung anong mga antas na kabuhayan sa Timog at Kanlurang Asya? Wala po. Kung gano'n,
iyong aalamin. May iba't ibang salik na nakakapekto sa antas ng pag-unlad at pagtulong ng mga bansang Asya. Ang mga salik na ito ay likas paggawa, politika, puhunan, teknolohiya, geografiya, at likas na yaman. Dahil sa mga salik na nabanggit sa kakaibang antas ng pagtulong at pag-unlad ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya, nakilala sa industriya ng langis sa Kanlurang Asya. Nangunguna rito ang mga bansang Saudi Arabia, Iraq, Kuwait at Iran. Dahil sa tagay nitong malaking reserba ng mina ng langis at natural gas. Antas ng kabuhayan ng ilang kanlurang Asya. Narito ang Saudi Arabia. Maaari mo bang basahin? Binibining Quaresma? Pinaunlad ng mga Arabi ang sistema ng transportasyon, komunikasyon at mga infrastruktura. Nakapagpagawa ang bansa ng mga kalsada, pabrika at industriya. Sa Iraq naman, ang bansang Iraq ay isang bansang nagsikap din at mapaunlad ang ekonomiya sa pamamagitan ng kita ng langis mula 1940 to 1950. Ang pagpapaunlad sa ekonomiya ng Iraq ay isang napakahirap na gawain sa kasalukuyan. Dumako naman tayo sa antas ng kabuhayan ng ilang bansa sa Timog Asya. India. Binibining Quaresma? Nakaangat sa ekonomiya sa bansang India ang paglaganap ng industrialization. Ulit! Dumako naman tayo sa antas ng kabuhayan ng ilang bansa sa Timog Asya. Narito ang India. Nakaangat ng ekonomiya sa bansang India ang paglaganap ng industrialisasyon sa mga puok urban nito. Ang pagkikipagkalakalan sa mga bansang Amerika at Japan pati na ang natatag na komersyo nito. Nakakatulong din sa pagtaas ng antas ng kabuhayan ng bansang mga India na nagtatagay ng mga kasanayang kailangan sa mga pabrika, industriya at mga korporasyon. Sa Pakistan naman, maaari mo ba basahin? Binibining Quaresma? Sa pagsisikap ng Pakistan na maibigay sa mga tao ang mga pangunahing serbisyo gaya ng trabaho, kalusugan at edukasyon. Patuloy na umaangat ang ekonomiya nito dahil na rin sa kaunlad nitong industriya, infrastruktura, pampubliko, mga tulong mula sa mga manggagawa at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang mga pangunahing serbisyo ng Pakistan ay edukasyon, trabaho at kalusugan. Ngayong araw may natutunan ba kayo? Meron po. Ano ang inyong natutunan? Mahusay. Ngayon, may nahanda akong aktibidad at ito ay isusulat niyo sa inyong kwaderno. Ang panuto ng ating aktibidad ay bigyan mga hinihiling mga kasagutan sa bawat tanong. Isulat ang inyong mga sagot sa malinis na papel. Tapos na ba? Tapos na po. Mahusay. Kung ganon, ang iyong takdang aralin ngayong araw, pwede niyo bang isulat sa inyong kwaderno? Tapos na ba? Tapos na po, binibining purpose. Kung ganon, ako ay magpapaalam. Paalam, binibining purpose.
Katulad